Sir, yung pamangkin niyo po, nagkaroon siya ng problema sa university. May commotion daw sa cafeteria at hindi magandang kumakalat na balita. Napatingin si Icarus. Mabilis na tumalim ang kanyang mga mata. Hindi niya na kailangang tanungin para malaman kung anong klaseng kaguluhan iyon. He could already imagine Rachel all alone, surrounded by accusing eyes. At sa tindi ng bigat ng kanyang boses, halos manginig ang hangin sa paligid. She's not my niece, Caleb. She is my wife. Napatigil si Caleb, natulala sa biglang pag-amin ng amo. Mariin din na pinag-utos ni Icarus na ihanda ng sasakyan. Ilang segundo rin bago ito nakasagot. Yes sir, I'll prepare the car right away. Tumayo si Icarus. Mabilis na isinuot ang kanyang coat. Ang malamig niyang aura ay biglang napalitan ng matinding galit at determinasyon. Nasa loob pa rin ang opisina ng Dean si Rachel habang nasa labas naman at nagbubulungan ng mga estudyante. Kahit pinipilit niyang ipaliwanag, hindi siya tinitigilan ng girlfriend ni David. Stop pretending, Rachel! Sigaw ng babae na nakaturo pa sa kanya. Lahat ng tao dito alam na umaagaw ka ng boyfriend. Ang kapal ng mukha mo. Nanginginig naman ang mga kamay ni Rachel. Pinigilan ang sariling umiyak. Hindi ko siya inaagaw. I told David to stop. I said no. Pero bago pa siya matapos, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Icarus. Parang nag-slow motion ang lahat sa paligid. Ang mga estudyante na nagbubulungan ay natigilan. Ang dean mismo ay napatayo at ang nobya ni David ay napatigil sa galit nang makita ang presensya ng lalaki ngayon ay nakatingin ng malamig at matalim sa lahat. What's going on here? Boses ni Icarus na mababa pero mabigat na parang banta. Sir, agad na lumapit ang dean. Nagkaroon na po ng misunderstanding among students. Pero hindi na ito pinakinggan ni Icarus. Sa halip ay lumapit ito kay Rachel. Ramdam naman ni Rachel ang bigat ng bawat hakbang nito. Huminto ito sa tabi niya at walang pag-aalinlangan na hinawakan siya sa balikat. Nang makita nitong maiiyak na siya, ay nagtiimbagang ito. No one. Malamig na tinig ni Icarus. Tumingin sa lahat. No one can harm my wife like this. They said, marriage is for two people who truly love each other. Na ang kasal daw ay isang sagradong sakramento. Isang pangakong dapat tuparin habang buhay. Kaya mahalaga na mahal mo ang iyong magiging kabiyak. Dahil tanging ang pusong handang magmahal at tumupad sa lahat ng paninindigan ang makakapagtatagal sa isang kasal na panghabang buhay. Pero paano kung kinasal ang dalawang puso na hindi naman talaga nagmamahalan? May pag-asa kaya na maging masaya ang kanilang pagsasama? O baka naman habang tumatagal, matutunan din nilang mahalin ang isa't isa? Ang tanong, love nga ba talaga ang susi para manatiling matatag ang isang relasyon? O sapat na ang respeto at pananagutan para bumuo ng isang pamilya? Sa pagitan ng mga pangarap na hindi natupad, mga sumpaan na hindi naman bukal sa kanilang mga loob, posible kaya na sa huli, makita nilang tunay na kahulugan ng forever? Mainit ang hapon sa loob ng campus cafe kung saan madalas tumambay si Rachel kasama ang dalawa niyang matalik na kaibigan na si Araya at Clara. Ilang taon na lang magtatapos na sila ng kolehiyo sa kursong BS Nursing at gaya ng nakagawian napunta na naman ang usapan sa mga bagay na hindi maiiwasan. Pag-ibig. Oy Rachel! Panimula ni Araya habang nakasandal sa upuan nito at nagkakape. Isang taon na lang, graduate na tayo. Malapit na tayo sa internship. Pero seryoso, wala ka pa rin talagang boyfriend kahit isa? Sumang-ayon din si Clara. Oo nga, grabe ka naman girl. Talaga bang tatapusin mo ang college nang wala malang boyfriend? Tagal-tagal na tayo magkakaibigan pero ni hindi ka man lang namin nakita nakipag-date man lang. Ni hindi ka rin nag-e-entertain ng mga mandiligaw sa'yo. Tsaka,
After a week na pagsubok ng mga manliligaw mo, bigla na lang silang tumitigil. Masyado mo yata silang nire-reject to the point na ayaw na nilang sumubok ulit. Bahagyang natawa si Rachel at pinilit na huwag ipakita sa mga kaibigan ang pagkailang. Sa totoo lang, maging siya ay nagtataka rin kung bakit lahat ba na sumubok na ligawan siya noon ay bigla-bigla na lang tumitigil. Sa tuwing nakakasalubong siya ay halatang naiilang at natatakot sa kanya kahit pa wala naman siyang ginagawa sa kanila. Wala akong balak, casual niyang sagot. Pero bakit? Halos sabay na tanong ng dalawa. Wala, nakakatamad lang mag-entertain. Sabi niya sabay kibit balikat. Iyon lang? Usisa ni Araya. Oo, nakakatamad makipag-usap. Bahagya silang natawa. Ikaw lang kilala namin na tinatamad sa ganyan. Pero seriously, if I were you, magtatry ako kasi it's fun. I mean, it makes college life more fun and less stressful. Ang galing mo naman sa academics, full scholar ka pa. Kung kaya mong pagsabayan ng academics at orgs, kaya mo rin sigurong pagsabayan ng love life, diba? Umiling si Rachel tsaka ngumiti. Well, may iba pa naman akong dahilan. Pero for now, wala talaga akong interes sa mga ganong bagay eh. Mas gusto ko muna mag-focus sa pag-aaral. Masaya naman ako na kayo lang kasama ko lagi eh. Hindi ko kailangan na may date para mas maging masaya ng college life ko. Hay, sayang. Hindi mo malang ma-experience ang thrill ng college love. Ang dami kayong may crush sa'yo. Gusto kang ligawan. Pero parang hindi mo sila napapansin. For sure, makakabinggot ka rito ng super rich, yummy, at handsome guy. Napangiti na lamang si Rachel. Inilihis ang tingin sa kanila. Hindi niya na idinagdag ang totoo na may mas malalim pa siyang dahilan. Isa na kapag nalaman ng mga kaibigan niya, tsak ay ikagugulat nila. Sa likod ng ngiti niyang iyon, may lihim na bigat na tanging siya at ang pamilya niya na sobrang malapit sa kanya ang tanging may alam. Pagdating ni Rachel sa kanilang bahay, ay agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Sa mesa ng dining area naroon ang kanyang mga magulang, na tila ba may mabigat na iniisip. Seryoso ang kanilang mga mukha. At iyon pa lamang ay nagbigay na ng kaba sa dibdib ni Rachel. Anak, magbihis ka muna, sabi ng kanyang ama. Mababa ang tono at puno ng otoridad. Pagbaba mo, kakausapin ka namin ng mommy mo. May mahalaga tayong pag-uusapan. Patid ni Rachel na hindi iyon basta-bastang usapan lamang. Kita sa ekspresyon ng kanyang ama at ng kanyang ina na may mabigat ang kanilang sasabihin. Kaya naman hindi na siya nag-atubili at agad siyang tumalima. Umakyat siya sa kanyang silid, pinilit na maging kalmado habang nagpapalit ng damit. Ngunit habang ginagawa iyon, hindi niya maiwasang kabahan. Parang may kung anong mabigat na balitang darating. Makalipas ang ilang sandali, bumaba na siya. Naabutan niya ang kasambahay na naghihintay sa may hagdan. Nasa sala po ang inyong mga magulang, Ma'am Rachel. Magalang na sabi nito. Tumango lamang si Rachel at naglakad patungo sa sala. Pagpasok niya roon, sinalubong siya ng malamlam na tingin ng kanyang ina. Umupo ka anak. Mahinahon itong wika. Sumunod naman si Rachel. Dahan-dahan na upo sa tapat ng kanyang mga magulang. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Mom? Dad? Ano po ba yung gusto niyong pag-usapan? Nagkatinginan muna ang kanyang ina't ama bago nagsalita ang huli. Rachel, panimula ng kanyang ama, mabigat ang bawat salita. Nag-usap na kami ng asawa mong si Icarus at napagdesisyonan niya na mag-settle down na dito sa Pilipinas. Napakorap si Rachel. Nagulat sa biglaang revelasyon. What do you mean po, Dad? Ang kanyang ina naman ang nagpatuloy. Ibig sabihin anak, para mas lumalim ang samahan ninyo bilang mag-asawa. Dahil 2 taon na rin naman kayong kasal, napagkasunduin namin nila Icarus na tumira na kayo sa iisang bahay. Isa yung hakbang para mas maging buo ang pagsasama ninyong dalawa. At gusto rin ni Icarus na mangyari iyon.
Nanatiling tahimik si Rachel. Hindi agad siya nakapagsalita. At sa ilang sandali lang ay tila bumigat ang hangin sa paligid nila. Sa kanyang isip, muling sumagi ang lahat ng alaala ng nakalipas ng 2 taon. Ang kasal na tila ba isang formalidad lang. Ang relasyong hindi niya kailanman tunay na pinangarap, ngunit tinanggap niya dahil wala naman siyang choice. Ngunit sa huli, dahil nga asawa niya si Icarus, wala siyang nakikitang dahilan para tutulan ng nais ang lahat. Kung yun ang gusto ninyo, at kung yun din ang gusto ni Icarus. Mahina niyang sagot. I'll agree. Wala naman pong problema na tumira kami sa iisang bahay. Napangiti ang kanyang mga magulang sa kanyang tugon. Halatang gumaan ang loob nila. Mabuti, anak, sabi ng kanyang ama. Sana ay maging maayos ang pagsasama ninyo. Alam namin na kaya niyong mapatatag ang relasyon ninyo kung bibigyan niyo ng pagkakataon. Next week, dagdag ng kanyang ina, aayusin na natin ang mga gamit mo. Doon ka natitira sa bahay niyo ni Icarus. We'll help you with the preparations. Napayo ko sa Rachel. Bahagyang nag-isip. Okay po, Mom, Dad. Sagot niya. Mahina pero malinaw. Habang pinagmamasdan siya ng kanyang mga magulang, ramdam ni Rachel ang bigat ng bagong yugto na haharapin niya. At sa kanyang dibdib, may halong kaba at pagtataka kung ano nga ba ang magiging kapalaran niya sa piling ng asawang halos hindi pa niya tunay na nakilala. Matapos ang usapan sa sala, nagpaalam na si Rachel sa mga magulang at umakyat sa kanyang kwarto. Mabigat ang bawat yapak niya sa hagdan, para bang bawat takbang ay nagdadagdag ng bigat sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa loob, agad siyang nagtungo sa veranda. Binuksan niya ang sliding door at doon siya lumabas. Hinayaan ng malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang mukha. Napatingin siya sa malayo habang ang malamig na hangin ay pinapalid ang mahaba niyang buhok. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang sinabi ng kanyang ina, ng kanyang mga magulang, na kailangan niya nang makasama sa iisang bahay ang kanyang asawa. Sa totoo lang, wala naman talagang problema dapat roon. After all, bilang mag-asawa, tama lang na tumira sila ni Icarus sa iisang bahay. Mahigit 2 taon na rin simula nang ikasal sila. 2 taon na para na sana ay maging komportable siya sa presensya ng kanyang asawa. Pero bakit sa hindi maipaliwanag na dahilan, may kaba pa rin siyang nararamdaman. 2 years since our marriage. And yet, bakit parang I still feel like a stranger to him? Mahina niyang bulong sa sarili. Napatitig siya sa kanyang mga kamay at bahagyang napakagatlabi. Hindi niya suot ang kanilang wedding ring, pero ngayon na magkakasama na sila ni Icarus, dapat niya na iyong isuot palagi. Sa totoo lang, kaya kahit na 2 taon na silang kasal, pakiramdam niya pa rin na estranghero pa rin ang asawa niya sa isa't isa. Dahil sa matapos ang kanilang kasal, hindi na sila nagkasama o nagkitang muli. Sa nakalipas na 2 taon, hindi niya naramdaman na may asawa siya. At ngayon, biglang kailangan niya nang tumira sa iisang bahay kasama ang lalaking pinakasalan niya. Hindi niya alam kung ano magiging kalalabasan ng pagtira nila sa iisang bubong. Hindi niya alam kung mag-work ba ang kanilang pagsasama. Sa totoo lang ay nag-aalala na siya. Alam niyang wala na siyang choice. Iyon ang napagkasundaan. Iyon ang desisyon hindi lamang ng kanyang mga magulang, kundi pati na rin ni Icarus. At bilang asawa, wala siyang karapatan na tumanggi. Napapikit siya sandali, kaya hanggang ngayon wala pa rin siyang nobyo o boyfriend. At wala rin siyang kahit anong interes sa ganoon. Because the truth is, she's already married. 18 pa lamang siya noon nang ikasal kay Icarus Arcadejas. At ngayon, malapit na siyang mag-21. More than 2 years ago na silang magkaasawa. Muling dumapo ang hangin sa kanyang mukha. Tila ba pinapaalala sa kanyang bigat ng realidad. Mahigit 2 taon na silang kasal. Pero ngayon pa lamang magsisimula
ang tunay na kwento ng kanilang pagsasama. Sa sumunod na mga araw, abala si Rachel sa kanyang kwarto habang inaayos ang mga gamit na dadalhin para sa bahay nila ni Icarus. Nakatulong ang mga kasambahay sa pagbabalot ng mga kahon, pero siya mismo ang pumili ng mga personal na gamit na mahalaga sa kanya. Habang pinagmamasdan ng mga libro, damit, at ilang alaala ng kanyang pagkabata, napaisip siya. Ito na yun. Simula na ng pagiging totoong mag-asawa namin ni Icarus. Sa kabila ng kanyang maayos na pagngiti sa mga magulang, hindi pa rin maalis ang kaba sa dibdib niya. Ayaw niyang ipakita ang nerbiyos pero bawat beses na naisip niyang sila na lang dalawa ni Icarus sa iisang bubong, hindi niya alam kung paano ang haharapin. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng katahimikan. Akala ni Rachel ay silang mag-asawa lang talaga ang naroon sa bahay na iyon, ngunit may mga kasambahay na ang naroon. Kung hindi siya nagkakamali ng bilang, nasa 6 na kasambahay ang makakasama nilang mag-asawa. Malaki at moderno ang disenyo ng bahay. Malinis, elegante, pero malamig. Waring sumasalamin sa personalidad ng lalaking makakasama niya. Tipid lamang itong bumate at nakipag-usap sa magulang niya kanina. At matapos umalis ang magulang niya, saka lang siya nito hinarap. Your room is upstairs, malamig na sabi ni Icarus. Second door, left side. If you need anything, sabihin mo lang sa kasambahay. May trabaho ako bukas, so don't expect me around most of the time. Bahagyang napaawa ang bibig ni Rachel sa sobrang cold nito. Pero hindi na siya umimik. Tumango na lamang siya at kinuha ang kanyang mga gamit. Sa unang araw pa lang, dama niya na ang pader na itanayon ni Icarus sa pagitan nila. Mabuti na lang at sinamahan siya ng isa sa mga kasambahay patungo sa magiging kwarto niya kaya hindi siya naligaw. Kasi naman napakalawak ng bago nilang bahay. Matapos maayos ang mga gamit niya, naisip ni Rachel na itour ang sarili sa malawak na mansyon nang sa ganon ay hindi siya maligaw. Malaki man ang bahay ng magulang niya, ngunit higit naman na mas malaki ang bahay na ito. Dahil sa laki at lawak ng bahay, hindi niya nadama ang init na nararamdaman niya noon sa bahay nila kasama ang magulang. Siguro dahil na rin sa ito pa lamang unang beses niya dito. Ganon pa man hindi mo ikakaila na napapahanga din siya sa nakikita ng kanyang mga mata. Modern ang design ng interior na may kaunting touch ng vintage style. Maraming mga mamahaling paintings ay nakakabit. Mga malalaking paso na may mamahaling mga halaman. Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganito na lamang kaganda ang bahay nila dahil hindi rin naman biro ang yaman ng mga arkadehas. At kahit wala pang generational wealth ng mga arkadehas, nakakatiyak si Rachel na kayang-kaya pa rin ng asawa niya na ma-afford ng ganitong bahay. After all, kilalang magaling na negosyante ang asawa niya na sa edad nito ay marami ng mga napatunayan. Maging ang labas ng bahay ay maganda. May malawak na hardin, may swimming pool at sa tapat ng mansyon ay may fountain at malawak na green field. Nasa may hindi kalayuan may malalaking puno ng kahoy. Medyo may kalayuan nga lang ang kapitbahay nila, ngunit tila sinadya na ni Icarus ang ganito. Do you like the house? Iyon ang naging tanong sa kanya ng kanyang asawa nang muli siyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi niya napansin na kanina pa pala siya nito pinagmamastan. Untag niya. Hindi agad nakasagot dahil hindi niya ina-expect. Nakakausapin siya nito. Maganda. Medyo nahilo lang ako sa laki at lawak. Pero sa tingin ko naman ay masasanay naman ako. Intense ang pagkakatitig nito sa kanya. Kaya pakiramdam ni Rachel ay nanghihina siya at ang kanyang tuhod. That's good, sabi naman ni Icarus na bahagyang tumango. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng pag-aayos, nakaupo si Rachel sa gilid ng kama sa kanyang kwarto. Tahimik ang buong paligid. Ramdam niya ang lamig ng hangin mula sa aircon.
Pakiramdam ni Rachel ay hindi siya makakatulog ngayong gabi kasi naninibago pa siya sa kanyang paligid. Nang lumipas ang ilang oras at hindi pa siya nakakaramdam ng antok, nagpa siya si Rachel na lumabas muna ng kwarto niya. Sakto na paglabas niya ng kwarto niya, papasok na rin si Icarus sa sarili nitong silid. Suot nito ang simpleng white shirt at pantalon. Hawak ang cellphone nito. "You should rest. We have a lot to adjust to starting tomorrow." Ani Icarus at halos walang emosyon ng boses. "Kukuha lang ako ng tubig sa baba," sabi niya. "Magpapahinga ka na ba?" "Iya," tipid nitong sagot. Dahan-dahan siyang tumango. "Okay. Good night." "Good night." Tanging tugon ni Icarus bago ito tuluyan na pumasok sa loob ng silid nito. Naiwan si Rachel, nakatitig sa pinto na isinara ni Icarus. Napabuntong hininga siya. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Salungat sa sinabi niya sa asawa kanina, hindi siya kumuha ng tubig. Bagkus ay nagtungo siya sa isang balkonahe upang magpahangin hanggang sa nakaramdam siya ng onting antok at saka lamang siya bumalik sa silid niya. Humiga siya sa kama, niyakap ang unan at pumikit. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, may mga tanong ang paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan. Ilang araw na ang lumipas mula na magsimulang tumira si Rachel sa bahay nila ni Icarus. Araw-araw ay sinusubukan niyang maging maayos ang lahat. Gumigising ng maaga, inaasikaso ang sarili para pumasok sa eskwela. At paminsan-minsan ay tinutulungan ng mga kasambahay sa paglilinis o pagluluto. Gusto niyang ipakita na kaya niyang maging mabuting asawa kahit hindi pa niya alam kung paanong sisimula ng pagiging ganoon. Pero isang bagay lang ang malinaw. Malamig si Icarus. Bawat umaga, maaga itong umaalis para pumasok sa opisina. Halos hindi mo lang siya kinakausap. "Good morning, Icarus." Pati ni Rachel minsan habang nakahain ng agahan. Tumingin lang ito sandali at tumango. "I'm in a hurry. Don't wait for me tonight." At ganun lang. Aalis na ito. Naiiwan si Rachel na parang isa lang siyang kasama sa bahay at hindi asawa. Isang gabi, sinubukan ni Rachel na magsimula ng usapan para naman kahit papaano ay magkaroon ng closeness sa pagitan nilang dalawa. Habang magkasabay silang kumakain, nagsalita siya. Pilit na ngumiti. "Kamusta ang trabaho mo? Busy ka ba lately?" Nag-angat ng tingin si Icarus mula sa plato. Malamig pa rin ang mga mata. "Normal. Nothing worth talking about." Pinilit pa rin niyang umiti sa kabila ng pagiging cold na to. "I see." Wala nang sumunod na usapan matapos ang malamig nitong sagot sa kanya. Tanging kaluskos ng kubyertos ang pumalot sa dining area hanggang matapos na silang kumain. Sa gabi, nakaupo si Rachel sa veranda. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Tahimik siyang nagmumuni-muni habang pinagmamasdan ang kalangitan. Sa isip niya, binabalikan niya ang expectation na dala niya bago pa man sila magsama. Akala niya noong una, kapag nagsimula na kaming tumira sa iisang bahay, magiging smooth na ang lahat. Mas magiging open silang mag-asawa sa isa't isa. Mas magiging magaan. Pero mali pala siya. Ang distansya sa pagitan nila ay para bang mas lalo pang lumawak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pakiramdam niya ay parang wala siyang halaga sa buhay ni Icarus. Kahit na asawa niya ito sa papel. Sa sumunod na araw, hindi niya napigilan ng sarili at halos naglakas loob siyang muling kausapin ang kanyang asawa at sabihin dito ang tunay niyang nararamdaman. Pag-uwi ni Icarus mula sa trabaho, sinalubong niya ito sa sala at sinabi niya na kung maaari ba silang mag-uusap ng dalawa at pumayag naman si Icarus. "Icarus, do you really want me here?" Tanong ni Rachel, bahagyang nanginginig ang boses. Sandali namang natigilan si Icarus. "This is our engagement. You don't need to think too much about it."
Arrangement? Ulit pa ni Rachel. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Pero mag-asawa tayo. Hindi ba dapat kahit papaano we should try? Tumigil si Icarus pero hindi siya nito tinitingnan. Don't expect too much, Rachel. It's better than that way. Mag-focus ka na lang muna sa pag-aaral mo sa ngayon. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Rachel. Doon niya lang na-realize, hindi magiging madali ang lahat. At kung dati umaasa siyang magiging smooth ang pagsasama nilang mag-asawa, ngayon unti-unti niyang tinatanggap na baka mas mahirap pa ito kesa sa inaakala niya. Nakaupo ngayon si Rachel sa kanyang kama, yakap ang isang unan habang nakatitig sa sahig. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang distansya sa pagitan nila ni Icarus. Pero imbes na sumuko, mas lalo siyang nagiging determinado. Hindi niya pwedeng hayaan na ganito lang silang dalawa habang buhay. Oo, arranged marriage lang ito. At oo, hindi naman talaga nila minahal ang isa't isa nung kinasal sila. Pero mag-asawa na sila ngayon. At hindi ba't ang mag-asawa ay dapat nagtutulungan? Kahit nabiglaan ang lahat, baka naman pwedeng maging maayos din sila. Pwede naman maging masaya rin ang kanilang pagsasama. Naalala niya mismong araw ng kasal nila. Isang mabilisang seremonya na ipinilit ng mga nakakatanda sa kanila dahil sa kasunduan na kailangang matupad at dahil na rin sa naging utang ng pamilya ni Rachel sa mga Arcadehas. 18 taon gulang pa lamang siya noon. 23 naman si Icarus. Halos wala pa siyang alam sa mundo ng mga relasyon. Saglit lang silang nagkita ni Icarus noong araw na iyon sa mismong ritual ng kasalang. Hindi pa nga niya lubos na nakilala ang asawa niya, pero matapos ang kasal, agad na itong umalis patungo sa ibang bansa. Ni hindi man lang sila nagkaroon ng moment matapos ang kasal nila. At ngayon makalipas ang 2 taon, ngayon lang ulit sila nagkakaharap bilang mag-asawa sa iisang bubong. Sa totoo lang, tuwing nakikita niya si Icarus, hindi niya maiwasang humanga dito. Hindi niya naman itinanggi ang totoo na talaga may pagtingin siya dito. Hindi lamang bastang simpleng paghanga. Sobrang gwapo, matikas ang tindig, at bawat galaw nito ay puno ng confidence. Sa mata ng iba, si Icarus Arcadehas ay epitome ng isang successful na lalaki. Matalino, influential, at parang may control sa lahat ng bagay. Pero sa loob ng bahay nila, ramdam ni Rachel ang lamig ng kanyang sa asawa at iyon ang gusto niyang unti-unting mabago. Siguro, kung mas makikilala ko pa siya, kung mas magiging patient ako, baka maging close din kami. Hindi naman siguro imposibleng magbago siya. Baka kailangan ko lang magsimula ng paraan. Ani ng bahagi ng kanyang isipan. Sa sumunod pang mga araw, kaharap niya ang laptop sa kanyang kwarto. Habang nakasandal sa headboard ng kama, nag-search siya online. How to make an arranged marriage work. How to get closer to your cold husband. Tips to improve relationships between distant couples. Bawat artikulo na mabasa niya, mabuti man o mababaw, ay binibigyang pansin niya. Communicate openly. Find common interests. Show small acts of kindness. Don't force it. Earn their trust slowly. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Iniisip kung paano niya maisa sa katuparan. Naglista siya sa kanyang notebook. Gisingin niya tuwing umaga at ihain ng breakfast. Huwag makipagtalo kapag malamig ang sagot niya. Maging patient. Subukan mag-start ng small conversations. Maghanap ng hobbies na pwedeng gawin nila together. Napalunok siya habang sinusulat ang mga iyon. Kung gagawin niya ang lahat ng ito, baka makita rin ni Icarus na seryoso siya sa kasal na ito kahit pa bata pa siya.
Baka kahit papaano mapansin siya nito, hindi lang bilang isang babae na pinakasal dito kundi bilang asawa niya na willing to fight for this marriage. Pagkatapos mag-research, isinara niya ang laptop at tumitig sa kawalan ng ilang saglit bago nabuo ang loob niya. Rachel, kaya mo to. Kung may paraan para maging maayos kayo, gagawin mo. Hindi ka susuko, hindi ka matatakot. Bulong niya sa sarili. At bago siya matulog, pinikit niya ang kanyang mga mata na may dalang bagong pag-asa. Kahit malamig si Icarus, kahit tila imposibleng abutin ng puso nito, handa siyang maghintay. Handa siyang magsakripisyo dahil sa kabila ng lahat, sa puso niya, hindi niya maitatanggi na humahanga siya sa asawa niyang si Icarus Arcadejas. Maaga pa lamang ay nagising na si Rachel. Hindi pa sumisikat ng lubusan ang araw, pero nakabihis na siya ng simpleng duster na madalas niyang isuot at dahan-dahang bumaba ng hagdanan. Gagawin niya ang isa sa mga tips na nabasa niya kagabi. Iyon ay yung pagluto ang kanyang asawa. Pagdating niya sa kusina, nadatnan niya ang isa sa mga maid na abala sa paghahanda. Agad siyang nilapitan nito at bahagyang nagulat nang makita siya. Ma'am Rachel, bakit po kayo nagising ng ganito kaaga? Kami na pong bahala dito. Ngumiti lamang siya, mahinhin pero may bahid ng determinasyon. Gusto ko sana ako magluto ng almusal ngayon. Medyo nagdalawang isip naman ng maid. Pero ma'am, trabaho po namin yan. Hinawakan ni Rachel ang braso ng katulong, tsaka ngumiti ng mas malambing. Alam ko, pero this time ako muna. Please, gusto ko po sanang ipagluto ang asawa ko. Napabuntong hininga naman ng maid tsaka napangiti rin. Halatang kinilig ito sa narinig. Sige po ma'am. Ang swerte naman ni Sir Icarus sa'yo. Maganda na. Napaka-sweet mo pa sa kanya. Namula si Rachel. Pero itinuloy niya na ang pagluluto. Naghain siya ng simpleng breakfast. Garlic fried rice, fried egg, bacon at sinamahan ng fresh orange juice. Sa isip niya, sana magustuhan ito ni Icarus. Pagbaba ni Icarus mula sa itaas, suot nito ang formal na polo at wristwatch na halatang mamahalin. Para bang lagi itong handa para sa business meeting. Tumigil ito sandali nang makita ang nakahain na pagkain at si Rachel na nakaupo na, tahimik na naghihintay. Hindi naman nagsalita si Icarus. Umupo lang ito sa kabilang dulo ng mesa. Good morning, bati ni Rachel at maingat ang tono. Morning. Tipid na sagot naman ni Icarus sa halos walang emosyon. Nagumpisa silang kumain. Tahimik at tanging naririnig ay ang kaluskos ng kubyertos. Para kay Rachel, parang mabigat ang hangin. Kaya sinubukan niyang magbukas ng usapan. Anong oras matatapos ang trabaho mo mamaya? Tanong niya habang naglalagay ng bacon sa plato niya. Depende. Simpleng sagot ni Icarus. Hindi mala nag-angat ng tingin. Magiging busy ka ba today? Yeah, I'm always busy. Napalunok si Rachel, pilit na pinapanatili ang ngiti. Cold talaga ng asawa niya, pero hindi pa rin siya susuko. May mga meeting ka ba mamaya? Meron. At doon natapos ang usapan. Tahimik ulit. Parang wala siyang maipilit pa. Nang matapos silang kumain, biglang nagsalita si Icarus. I'll take you to school. Nanlaki ang mga mata ni Rachel. Ha? Hindi na, okay lang. May driver naman na. Hindi pa dumarating ang bago mong magiging driver. Kaya ako na muna maghahatid sa'yo. Pero nasaan yung dati kong driver? Your parents called me last night. Gusto nila na bumalik sa inyo si Mang Roy dahil nahihirapan ang papa mo na mag-drive kapag may mga business meeting siya. So for the meantime, ako muna maghahatid sundo sa'yo sa eskwela. Tumango si Rachel. Bahagyang namangha kasi iyan na yata ang pinakamahabang sinabi ni Icarus. Okay, thank you. Nahihiya niyang sabi. At kahit simpleng act lang yon mula sa asawa niya, may kakaibang saya na dumaloy sa dibdib niya. Sa oras ng pag-alis nila, naunang lumabas si Icarus at pinagbukisan siya ng door na natili siyang nakatayo saglit, natigilan. Hindi niya inakala na gagawin ito ng asawa niyang kilala niya na bilang sobrang malamig at suplado. Are you getting it?
Tanong ni Icarus. Malamig pa rin ang tono pero tila may halong inis dahil natagalan siya. Yes, thank you, sabi ni Rachel. Medyo nahihiyang sumakay. Tahimik sa loob. Mas lalong naging tense ang atmosphere. Rinig niya ang mahinang ugong ng makina at ang tunog ng gulong sa kalsada. Naramdaman ni Rachel na unti-unti siyang na-overwhelm ng katahimikan. Tikim, sinubukan niya mag-initiate ulit ng usapan. So, saan ka nag-aral? Saglit na sumulyap si Icarus tsaka muling nag-focus sa daan. Harvard, business major. Napakagat si Rachel ng labi. Wow, ang galing naman. Hindi na sumagot si Icarus. Nagtanong ulit siya. Graduate ka rin ba ron? Kahit pa obvious naman ang sagot sa tanong niya yon, gusto niya lang talaga na magtuloy-tuloy yung usapan nila. Yes? Okay. Nagtagal ang katahimikan bago ulit siya naglakas loob. May nabasa ako, may older brother ka raw? Yeah? Kamusta naman siya? He's fine? Nag-alinlangan siya kung ano pang susunod na sasabihin. Is he married? No, still single. At wala siyang plano magpakasal. Tumangu-tango naman si Rachel. Ganun ba? At muling bumalik ang katahimikan. Nakadama siya ng awkwardness. Pero kahit kaunti, masaya na rin siya na kahit papaano ay sinasagot siya nito. Kahit one-liner lang. Kahit walang emosyon, at least nagsasalita. Pagdating nila sa harap ng universidad, hininto ni Icarus ang sasakyan. Humarap siya kay Icarus at halatang kinakabahan. Thank you sa paghatid. Sabi niya at halos pabulong at may bahagyang ngiti. Tumango lamang si Icarus. Ngunit para kay Rachel, sapat na iyon. Kahit malamig, kahit walang init para sa kanya, ito'y isang perasong hakbang papalapit sa pagitan nilang dalawa. Pagkaparada ng sasakyan ni Icarus sa tapat ng university, bumaba si Rachel ng may kaunting kaba. Agad niyang narinig ang mga bulungan ng mga estudyanteng nakakita sa kanya, lalo pat bago ang sasakyan. Isang luxury car na halatang hindi basta-basta. Uy, Rachel! Tawag ng isa sa kanyang mga kaibigan habang nagmamadaling lumapit. Sino yun? Agad siyang napatingin sa kanila at ramdam niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Pinsan ko, nagatid lang. Sagot niya at pilit na kalmado. Nagkatinginan ng mga kaibigan niya. Halatang hindi naniniwala. Pinsan? Rachel, wag mo nga kaming niloloko. Alam namin nasa abroad lahat ng pinsan mo. Nagpilit siyang umiti. Umuwi yung isa para magbakasyon. Kaya ayun. Oh, really? Sagot ng isa, sabay taas ng kilay. Bakit parang kinikilig ka riyan? Tsaka kahit hindi namin nakita ng lubos ang mukha niya, parang ang gwapo, ang lakas ng dating, parang artista. Tapos luxury car pa ang gamit. Rachel, wag mo nga kaming pinaglololoko ha. Baka boyfriend mo na yun ha, hindi mo lang talaga sinasabi sa amin. Dagdag pa ng isa nilang kaklase sabay tawa. Pinsan ko nga lang talaga yon, promise. Halos matawa na lang si Rachel sa pagpipilit niyang magpaliwanag. Nag-asaran pa sila hanggang sa pumasok na sila sa classroom. Mabuti na lang at dumating na ang professor nila, kaya natigil ang mga tanong. Lahat sila ay nakatuon muli sa lesson, pero halatang hindi pa tapos ang mga kaibigan niya sa pang-aasar. Pagdating ng break, sabay silang pumunta sa cafeteria. Nakahanap sila ng mesa at agad na nag-order ng pagkain. Habang nakaupo, bigla na lamang tumayo si Rachel. Guys, ako na mag-order ng drinks para sa inyo. Libre ko muna ngayon. Sabay-sabay silang nag-angat ng kilay. Bakit? Ano meron? Tanong ng isa at natatawa. Rachel, first time to ah. Dagdag pa ng isa. Ngumiti lang si Rachel at medyo naiilang. Yeah, kasi may gusto akong itanong sa inyo mamaya, kaya treat ko na rin. Nagkatinginan ng mga kaibigan niya at halatang excited sa malaking balitang ibabahagi ni Rachel. Pagbalik ni Rachel, dala ang mga drinks, agad siyang pinagtinginan ng mga kaibigan niya. Oh, spill na! Excited na ako. Anong chika to? Naglagay siya ng drink sa harap nila, tapos ay naupo.
Nagsimula siyang mag-hesitate. Pinaglalaroan ng straw sa kamay niya. Kasi may nagtatanong lang sa akin. Hindi ko rin alam kung anong isasagot kaya naisip kong itanong rin sa inyo. Nagtatanong? Sino? Usisa ng isa parang detective. Pinsan ko, babae, curious lang siya. Sabay-sabay silang naglabas ang mapang-asar ng ngiti. Pinsan na naman, bulong ng isa. Pero nagkunwari silang naniniwala. Okay, sige, pinsan. Huminga ng malalim si Rachel. Gusto niya raw malaman paano ba daw iwi ng puso ng husband niya na super cold. Parang hindi nagpapakita ng interest. Sabay-sabay na napahiyaw at natawa ang mga kaibigan niya. Oh my God, Rachel, ikaw ba talaga to? Ikaw nang nagtatanong ng tungkol sa relationship? First time ata guys. Dagdag ng isa sabay tawa. May nakakapagpabago na kay Rachel. Namula si Rachel pero itinuloy niya ang kanyang script. Sabi ko nga 'di ba para sa pinsan ko to, hindi naman para sa akin. Nagkatinginan ulit sila at sabay-sabay na tumango pero may mapang-asar na ngiti sa labi. Oo na, para sa pinsan mo. Nagseryoso sandali ang isa. Well, kung cold yung guy, di kailangan ng effort. Hindi mo siya pwedeng hintayin lang na maging sweet. Ikaw dapat yung mag-initiate. Gawin mo siyang comfortable. Yeah, dagdag pa ng isa. Like alamin mo kung ano mga hilig niya tapos mag-adjust ka. Show him na interested ka sa mundo niya. Kahit hindi siya expressive, eventually makikita niya yung effort mo. Pero girl, wag mong kalimutan yung sarili mo. Singit ng isa. Baka mamaya puro effort ka, tapos wala naman siyang binibigay back. Dapat balance rin. Tahimik lamang si Rachel. Nakikinig sa bawat payo nila. Pero sa loob-loob niya, kinakwento niya kung paano ito i-a-apply kay Icarus. Ewan ko lang ha, dagdag pa ng isa nilang kaibigan. Pero minsan yung mga lalaking ganyan, cold, suplado, deep inside may soft side din yan. Hindi lang pinapakita agad, baka kailangan lang talaga ng tiyaga. Napangiti si Rachel kahit may kirot sa puso. Kaya ko yan. I'll make it work. Thanks guys. Sabi niya sabay lagok ng drink. I'll tell my cousin lahat ng sinabi ninyo. Sabay-sabay silang nagtawanan. Alam naman nilang hindi totoo ang alibi niya. Pero pinabayaan nila. At tuloy lang ang usapan tungkol sa relationship, love life, at future plans. Pagpatak ng hapon, abala na ang lahat ng estudyante sa pag-uwi. Kasama ni Rachel ang kanyang mga kaibigan na halatang hindi pa rin tapos sa pang-aasar kanina. Ay, Rachel, andyan na pala yung pinsan mo. Biro pa ng isa sabay turo sa bagong parating na kotse. Agad namang kinabahan si Rachel na makita si Icarus na bumaba saglit at sumenya sa kanya. Oo, siya nga. Next time na lang kayo magpakalala, okay? Kailangan ko munang tanungin kung okay lang sa kanya. Mabilis siyang sagot. Sabay pilit ng ngiti. Nagkatinginan ng mga kaibigan niya at sabay-sabay na tumango. Yeah, sure, pinsan. Sabi ng isa na may kasamang mapang-asar na tawa. Napailing na lang si Rachel. Sige, bye na guys. At mabilis na siyang tumakbo papunta sa sasakyan. Pagpasok niya, sandali siyang tiningnan ni Icarus. Malamig at walang ekspresyon. Pero agad din itong ibinalik ang tingin sa kalsada at pinaandar ang kotse. Tahimik ang loob ng sasakyan hanggang sa marinig ni Rachel ang mababang boses ni Icarus. Do you wanna stop somewhere? May gusto ka bang bilhin? Sandali siya nag-isip. Maybe 7-Eleven? I want to buy snacks. Alright. Maikling tugon ni Icarus. Habang nagmamaneho ay naglalaro sa isip ni Rachel ang mga payo ng kanyang mga kaibigan at lahat ng nabasa niya online. Make an effort. Initiate conversation. Show interest. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili ang mga ito. Pero kahit gusto niyang magsimula ng usapan, parang natatabunan siya ng kaba dahil sa malamig na presensya ni Icarus. Tsaka napaka-cool din ang mga sagot nito sa kanya. Pagdating nila, ipinarada ni Icarus ang kotse. Una itong bumaba at pinagbuksan siya ng pinto.
Thank you. Mahina niyang sabi bago siya dahan-dahang lumabas. Sabay silang pumasok sa loob ng 7-Eleven at hindi maiwasan ni Rachel ang mga titig ng mga tao sa paligid. Lahat napapalingon sa presensya ni Icarus. Matangkad, gwapo at may intimidating na aura. Ramdam ni Rachel na parang biglang lumiliit ang mundo niya sa tabi nito. Pero hindi niya rin maikakaila na proud siya. Well, ang napakagwapong lalaki na pinagtitinginan nila ay asawa niya lang naman. Medyo hindi nga lang halata na mag-asawa sila kung titignan kasi para siyang bata na nakasunod dito ngayon. Habang pumipili siya ng snacks, sumulyap siya kay Icarus. Do you want something? Like chips? Or maybe chocolates? Tanong niya na may halong kaba. Bahagyang kumunot ang noon ni Icarus. Halatang wala siyang ideya sa mga choices. You decide? Maikli nitong sagot. Napangiti naman si Rachel. Okay then, try mo to. Masarap to. Inabot niya ang paborito niyang brand ng chips. Tumango lamang si Icarus. Alright. Pagtingin nila sa counter, mahaba ang pila. Doon siya muling nagsalita. Just wait in the car, I'll line up. Nagulat si Rachel. Pero, no arguments. Putol agad ni Icarus. Malamig pa rin ang tono. Give me what you chose. I'll pay. Nag-atubili pa si Rachel pero ibinigay rin niya ang basket. Okay, thank you. Naglakad siya palabas pero hindi niya magawang bumalik sa kotse. Sa halip ay tumayo siya sa gilid. Kunwari nag-aabang. Doon niya pinagmasdan si Icarus habang nakapila. Kahit simpleng tumatayo lang ito, litaw na litaw ang karisma. At iyon na nga, mga babaeng estudyante at ilang kababaihan sa loob ng tindahan ang palihim na sumusulyap at nagpapapansin. May iba pang nagtatangka na makipag-eye contact sa kanya. Napakunot ang noon ni Rachel at bahagyang nakaramdam ng inis. Seriously? Lahat sila? Titig na titig? Hindi siya gumawa ng eksena. Tumayo lang siya sa gilid. Pero aaminin niya na nakakaramdam siya ng inis habang pinagmamasdan niya kung gaanong karami ang mga gustong magpapansin sa asawa niya. Habang nasa pila, biglang lumingon si Icarus. Tumama ang malamig nitong mga mata kay Rachel. Diretso, walang ngiti. Pero parang sinisilip kung napansin niya ba ang babaeng nagpapapansin dito. Nananatiling nakatitig si Rachel. Medyo nagulat. Agad siyang umiwas ng tingin at nagkunwaring abala sa cellphone. Pero sa loob-loob niya parang may kakaibang kuryente ang titig na iyon. Did he just check if I saw? Paglabas nila ng 7-Eleven, dala na ni Icarus ang plastic bags. Habang si Rachel naman ay nakasunod lamang sa tabi niya. As usual, pinagbuksan na naman siya nito ng pintuan ng sasakyan. Thank you. Mahina niyang sabi bago siya pumasok. Umikat naman si Icarus papunta sa driver's seat. Pag-upo nito, agad nitong inilagay ang mga pinamili sa gilid at saka pinaandar ang sasakyan. Habang umaandar sila, kinuha ni Rachel ang isa sa mga snacks na binili niya. Sinubukan niya itong buksan, pero matigas ang seal at hirap na hirap siya. Napakunot ang noon niya at medyo kinagat pa niya ang labi. Bakit ang hirap? Mahina niyang bulong. Napansin naman iyon ni Icarus. Walang kaemo-emosyon na inabot nito ang kamay. Give that to me, ako na magbubukas. Sandali namang natigilan si Rachel, pero iniabot niya rin yon. Sa isang mabilis na galaw, nabuksan agad ni Icarus ang snacks at ibinalik sa kanya. Thanks, sabi ni Rachel na mahina ang boses at naramdaman niyang uminit ang kanyang pisngi. Hindi na ito sumagot. Tuloy lang sa pagmamaneho. Parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ni Rachel, hindi niya mapigilan ang kilig. Simple lamang iyon pero ramdam niya ang subtle na pag-aalaga ni Icarus. Habang nakatingin sa bintana, naisip niyang mag-umpisa ng conversation. Baka sakaling hindi maging masyadong tahimik ang biyahe nila, kaya humarap siya ulit dito. Kamusta yung araw mo? Tanong niya na may halong kaba. Okay lang, sagot ni Icarus na diretso lang ang tingin sa daan. Napabuntong hininga si Rachel.
As expected, iyon na ang magiging sagot niya. Pero halos muntik na siyang mapangiti nang marinig niya ang sumunod na salita. May 3 meetings kanina, 2 sa office, tapos isa through video call. Matagal pero natapos naman. Nanlaki ang mga mata ni Rachel saglit. Hindi niya inaasahan na magdadagdag pa ito ng detalye. At lalo siyang natuwa dahil unti-unti parang nag-open up na ito sa kanya kahit papaano. Wow, that sounds tiring, sabi niya habang nakangiti. Pero at least productive, diba? Hindi naman sumagot si Icarus, pero naramdaman ni Rachel na kahit papaano ay nakikinig ito. Kaya naglakas loob siyang ikwento naman ang nangyari sa kanya. Kanina, nag-start na kami mag-orientation for internship. Kahit next sem pa naman yon, para raw mas maging prepared kami sa mga mangyayari. Honestly, kinakabahan ako kasi next week actual na exposure na sa ospital. Baka magpanik ako pag may biglang emergency case. Bahagya siyang natawa at napailing. Pero sabi ng prof namin okay lang daw nakabahan, normal lang naman daw sa first time. Hindi siya sinagot ni Icarus, pero nang sulyapan niya ito, nakita niyang bahagyang nakatingin sa kanya at halata rin na pinapakinggan nito ang kanyang mga sinasabi bago muling ibinalik ang tingin sa kalsada. Napalunok siya at napangiti. Kahit cold ito, alam niyang nakikinig naman. Hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Pagpark ng sasakyan, nauna pa rin bumaba si Icarus at pinagbuksan siya ng pintuan, gaya ng nakasanayan. Thank you, sabi ulit ni Rachel na medyo nahihiya. Hindi sumagot si Icarus pero bahagyang tumango ito. At kahit na ganoon, ramdam ni Rachel na kahit hindi obvious, may care itong pinapakita sa kanya. Sa mga simpleng bagay na ginagawa nito araw-araw. Sa mga nakalipas na araw, ginawa ni Rachel ang lahat ng nasa isip niya para lang magkaroon ng kaunting closeness sa asawa niya. Tuwing umaga, siyang nagigising ng mas maaga para ihanda ang breakfast ni Icarus. Kahit pa ilang beses nang sinabi ng mga maid na hindi niya kailangan gawin iyon, mas pinipili pa rin niyang siya ang magluto. Ginagawa niya rin ang mga simpleng bagay tulad ng pagbubukas ng usapan tuwing sabay silang kumakain, pagbibigay ng mga tanong tungkol sa araw na to, o kaya'y pagpapahagi ng maliit na detalye tungkol sa sarili niya. Minsan sinusubukan pa niyang mag-apply ng mga payo ng mga kaibigan niya. Be sweet, be thoughtful, huwag mawawala ng pasensya, at syempre, pati yung mga binasa niya sa articles at napapanood niya sa vlogs. Show effort, show consistency, show care. Pero kahit anong gawin niya, tila ba pareho pa rin ang resulta. Cold pa rin si Icarus. Lagi itong tahimik. Diretso lang magsalita kapag tinatanong. At madalas ay laging abala sa trabaho. Hindi naman ibig sabihin na rude ito. Dahil sa totoo lang, caring naman si Icarus sa mga simpleng paraan. Pagbubukas ng pintuan, pagsundo at paghatid sa kanya, pag-assist kapag hirap siya sa isang bagay, pero hindi nito kayang ipakita ang warmth na hinahanap ni Rachel. At sa bawat gabing lumilipas, paulit-ulit lang na sinasabi niya sa sarili. Hindi siya titigil. Kailangan mag-work ito. Kailangan kong iwin ang puso niya. I have to make this marriage work. Isang hapon habang nakaupo siya sa study table niya at nagre-review para sa susunod na lang klase, biglang nag-ring ang phone niya. Nang makita niya ang pangalan sa screen, agad siyang napangiti. Mom? Masiglang bati niya pagkasagot ng tawag. Anak, kamusta ka na riyan? Kamusta ang pagsasama ninyo ni Icarus? Tanong ng kanyang ina na may halong excitement at concern sa boses. Sandali siyang napatingin sa pintuan ng kwarto na para bang baka marinig siya ng asawa. Bumuntong hilinga siya at nagsimulang magsalita. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Judith Castro, Marie Bell from Vancouver, Canada,
at Merly Lynn from Athens, Greece. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para mai-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Okay naman po, Ma. Ayos naman kami ni Icarus. He's really kind. Talaga ba? Mabilis na usisa ng ina niya. Mabuti naman kung ganon. Masaya kaming malaman na maayos ang lahat. Nakahinga rin kami ng maluwag. Akala kasi namin baka mahirapan ka mag-adjust. Napangiti si Rachel. Kahit may kaunting bigat sa dibdib niya, hindi niya kayang sabihin sa mga magulang niya na cold si Icarus at parang walang nagbabago sa dynamics nilang dalawa. Ayaw niya mag-alala sila. Ayaw niyang isipin ng mga ito na nagkamali siya o baka hindi mag-work ang marriage nila. Opo, Ma. He takes care of me in his own way. Sabi niya tinatago ang kaba sa boses. Medyo busy lang talaga siya sa work pero okay lang. Naiintindihan ko naman. Narinig niya ang tuwang-tuwang ama mula sa kabilang linya. Good. Gusto lang namin na siguraduhin na okay ka. Tandaan mo anak, kung may problema ka, you can always tell us. Nandito kami para sa'yo. Opo, Dad. Mahina niyang sagot pero may kasamang ngiti. Don't worry about me. Nagpatuloy pa ang usapan nila tungkol sa school at iba pang bagay. Pinili niya na huwag sabihin sa kanila na para bang wala ng improvement sa pagsasama nilang dalawa ni Icarus dahil sa ayaw niya na mag-alala ito sa kanya. At sa oras na matapos ang tawag, humiga siya sa kama at nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na inuulit sa isip ang pangako sa sarili. I will not stop. This marriage will work. No matter how cold he is, I'll make sure his heart will be mine. Sa cafeteria ng university, nakaupo si Rachel kasama ang mga kaibigan niya habang kumakain sila ng snacks. Tahimik siyang ngumunguya ng sandwich nang biglang magsalita ang isa sa kanila. So, Rachel. Mischievous na ngitis ng isa. Kamusta na yung pinsan mo? May progress na ba dun sa tanong niya about sa cold husband? Napakurap naman si Rachel at bahagyang natawa para hindi nila mapansin ang pagkabigla niya. Yun. Sabi ko naman sa kanya yung mga advices niyo. Sinusubukan niyang gawin pero parang wala pang nangyayari. Pero ang sabi niya, di siya titigil kasi determinado siyang makuha ang puso ng asawa niya. Wow, ang tiyaga naman ng pinsan mo, no? Hirit pa ng isa. Swerte siguro ng husband kung ganon. Kung iba yan, nako for sure mag-give up agad. Maswerte siya at handang magtiis ang wife niya. Napakagatlabi si Rachel at hindi napansin na bigla siyang nadulas. Oo nga kasi ako, natigilan siya at mabilis na bumawi. I mean kasi siya, ayaw niyang sumuko. Gusto niyang mag-workout yung relationship. Nagkatinginan ng mga kaibigan niya. Sabay-sabay nang umiti ng may halong malisyosong kilig. Parang iba yung tono mo doon Rachel? Tukso ng isa. Nakataas pa ang kilay. Sure ka ba na pinsan mo lang may cold husband? Of course. Mabilis at tanggi ni Rachel. Pilit na tumatawa. Pinsan ka lang talaga. Ako? Wala pa nga akong boyfriend, diba? Ngunit halatang hindi kumbinsido ang mga ito. Nagsipagtanguan sila ngunit may ngiting parang nagsasabing, we know something. Pagkatapos ng klase, lumabas na si Rachel kasama ang kanyang mga kaibigan. Naghihintay siya sa parking area. Expecting na gaya ng nakagawian ay si Icarus mismo ang susundo sa kanya. Excited pa siyang tumingin-tingin sa paligid. Pinipigilan ng sarili ng umiti ng sobra. Iniisip kung ano na naman kaya ang magiging simpleng caring gesture ng asawa niya ngayong araw. Pero laking gulat niya nang hindi ang pamilyar na sasakyan ni Icarus ang huminto sa tapat nila. Kundi isang itim ni SUV. Bumaba mula roon ng isang lalaking naka-formal attire. Matangkad, gwapo at may maayos na postura. Lumapit ito kay Rachel at magalang na nagsalita. Good afternoon, Miss Rachel. Ako po si Caleb.
secretary ni Sir Icarus. Sandaling natigilan si Rachel, lalo na nang marinig ang sunod na linya. Sir Icarus told me to fetch his pamangkin dahil may meeting pa raw po siya at hindi kanya masundo. Napalunok siya at ramdamang bigat ng dibdib. Pamangkin. Iyon ang pinakilala ni Icarus sa kanya. Hindi bilang asawa, hindi bilang partner, kundi bilang isang ordinaryong kamag-anak. Pamangkin? Akala ko ba pinsan mo yung laging nagsusundo sa'yo? Bulong ng isa sa mga kaibigan niya na agad din napangiti. Uy, Rachel, ang gwapo ng sekretary ng pinsan mo ha. Introduce mo naman kami. Napatingin si Rachel ng pilit. Ah, oo nga pala guys, si Caleb. At muli niyang binaling ang tingin sa lalaki. Mga kaibigan ko sila. Nakipagkamay pa ang mga kaibigan niya na halatang tuwang-tuwa sa itsura ni Caleb, habang ang iba naman nagbubulungan at nagkatinginan. Napansin nila na biglang nananahimik at tila na down si Rachel, pero hindi na nila iyon kinwestiyon. Let's go, Miss Rachel? Paanyaya ni Caleb, pagbubukas ng pinto ng sasakyan para sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya at tumango, bago nagpaalam sa mga kaibigan niya. See you tomorrow, guys. Bye, ingat ka. At sabihan mo kami kapag may balita sa pinsan mo, ha? Sigaw ng isa habang pumipigil ng tawa. Habang nasa loob siya ng SUV, nakatingin lamang siya sa bintana. Halos hindi pinapansin si Caleb na nakaupo sa driver's seat. Malungkot siyang nag-isip. So, gusto niyang itago ang totoo naming relasyon? Ayaw niyang malaman ng iba na asawa niya ako? Ramdam niya ang kirot sa dibdib. Parang unti-unting lumalamig ang puso niya gaya ng pagiging cold ni Icarus. At sa bawat tahimik na kilometro ng biyahe, mas lalo niyang naramdaman ang lungkot. Na baka nga, sa mata ng asawa niya, wala siyang ibang halaga kundi isang piraso ng kasunduang pinilit ng mga matatanda. Pinisil niya ang palad niya at pinilit ngumiti, kahit wala namang makakakita. Hindi ako susuko. Kahit masakit, I'll still try. One day, aaminin niya rin. One day, hindi na lang ako magiging pamangkin sa paningin niya. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimulang magsama sa iisang bubong sina Rachel at Icarus. At sa bawat araw na dumadaan, hindi maikakaila na mahirap talagang iwin ang puso ng asawa niya. Cold pa rin sa Icarus at halos walang gaanong pagbabago sa paraan nito ng pakikitungo sa kanya. Pero kahit papaano, nararamdaman ni Rachel na may mga maliliit na improvements. Mga simpleng gestures na dati hindi niya aakalaing gagawin nito. Minsan ay pumapasok na ito sa kwarto niya at si Rachel ay welcome na rin sa kwarto nito. O kaya naman kinakamusta siya ng kaunti tungkol sa school. Maliit na bagay kung tutuusin, pero para kay Rachel, sapat na yon para umasa na baka may pag-asa silang maging closer. Gayunpaman, naging mas private si Rachel tungkol sa relasyon nila. Sa tuwing nasa universidad siya, tinatanong ng mga kaibigan tungkol sa pinsan niyang sumusundo, nananatili pa rin siyang consistent sa alibi. Hindi niya magawang sabihin ng totoo. Dahil sa isang bahagi ng puso niya, ramdam niyang ayaw ni Icarus na ipaalam sa iba ang totoo nilang relasyon. Lalo na't isang beses, secretary pa nito ang pinakilalang sumundo sa kanya. At pamangkin lang daw siya. Dahil doon mas naging cautious siya. Pinili niyang manahimik kaysa mapahiya o masaktan pa. Kaya isang araw, halos mahulog siya sa kinauupuan nang bigla siyang yayain ni Icarus. Rachel, seryosong sabi nito habang nag-aayos ng coat bago pumasok sa opisina. Clear your evening schedule, let's have dinner tonight. Parang naputol ang hininga niya. Huh? As in, dinner? Together? Tumango si Icarus. Parang wala lang. Yes, I'll pick you up at 7. Naiwan siyang tulala. Hindi siya makapaniwala. Did he just ask me out on a date? Pagdating ng gabi, totoo nga. Sinundo siya nito gamit ang eleganteng kotse. At nang makarating sila sa restaurant, halos mabigla siya.
It was one of the most exclusive French restaurants in the city. Yung tipong lagi niyang nababasa online o nakikita sa lifestyle magazines. Pagbaba nila ng sasakyan, natural na binuksan ni Icarus ang pinto para sa kanya at hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay agad na napako sa kanila, lalo na kay Icarus na sobrang distinguished ang dating. Pagpasok nila, agad silang sanalubong ng waiter at inihatid sa isang reserved table. Tahimik silang naupo at bago pa man siya makapagsalita, nagsimula ng mag-order si Icarus. Parang kabisado na nito ang lahat. "Try their duck confit," sabi nito sa kanya. "It's their specialty." Okay," tugon niya na medyo nahihiya. Grabe, hindi ko inakala na dadali niya ako dito. In public pa talaga. Habang kumakain sila, hindi niyo mapigilang mapansin na mas relaxed ang aura ni Icarus ngayong gabi. Hindi na ito kasing cold tulad ng nakasanayan niya sa bahay. Minsan ay nagkukwento pa ito tungkol sa ilang travels at business meetings abroad. At kahit simpleng sagot lang ang binibigay niya para kay Rachel ay malaking bagay na iyon. At higit sa lahat, sweet ang moments habang nagde-dinner sila. Sa bawat pagkakataon na hindi niya maabot ang wine glass, si Icarus mismo ang nag-aabot nito para sa kanya. At sa tuwing may food na medyo mahirap hiwain, kusa itong tumutulong. Maya-maya lumapit sa kanila ang isang middle-aged na lalaki na nakasuit at halatang may-ari ng restaurant. May malaking ngiti itong bumungad sa kanila. "Icarus, what a pleasant surprise. It's been a while." Tumayo si Icarus at nakipagkamay. "Good to see you again. The food is excellent as always." Ngumiti ang lalaki at lumingon kay Rachel. "And who is this lovely young lady?" Sandali siyang kinabahan. Hindi alam ko anong sasabihin. Pero bago pa siya makapag-isip, nagsalita si Icarus. Calm and confident. "She's my wife." Simple ngunit diretso nitong pahayag. Napalunok si Rachel. Nanlaki yung mga mata at muntik nang malaglag ang hawak na tinidor. Hindi niya inaasahan. Si Icarus mismo. Openly, ipinakilala siyang asawa nito. "Your wife? I see." Masayang tugon ng may-ari. "You're a lucky man, Icarus. And I hope you enjoy the food tonight, madam." Napangiti siya ng mahigpit at nahihiyang tumango. "Yes, everything's really good. Thank you." Habang umaalis ang may-ari, halos hindi naman makapagsalita si Rachel. Tumingin siya kay Icarus, na nilisik ang emosyon sa mga mata. You called me your wife?" Mahina niyang sambit, parang hindi siya makapaniwala. Simple lang ang sagot ni Icarus habang humihigop ng alak. "Because you are." At doon hindi niya na mapigilan ang pagtibok ng puso niya nang mas mabilis kesa dati. Pagbalik nila sa mansyon matapos ang date, tila ba hindi mapakali si Rachel, habang si Icarus ay kalmado lang na tinanggal ang coat niya at diretso nang umakyat sa kanilang kwarto. Naiwan si Rachel sa sala, nakaupo sa sofa, hawak-hawak ang maliit na paper bag ng mga chocolates na binili ni Icarus para sa kanya kanina. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Kung tutuusin, hindi pa siya nakakabawi sa pagkagulat na bigla na lang siyang ayain ni Icarus na mag-date. Akala niya ayaw nitong ipaalam sa iba ang tungkol sa kanila. Pero kanina, sa harap ng maraming tao, ipinakilala siya nito bilang asawa niya. Hindi lang basta wife sa pangalan, kundi sa paraang ramdam mong ipagmamalaki ka. Napapangiti siya habang naaalala ang mga reaksyon ng mga tao. "She's so gorgeous. Your wife is so young and beautiful." At kung paano nakatingin si Icarus sa kanya nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Parang proud talaga ito na sabihin sa lahat na siya nga ang asawa nito. Pero kasabay ng ngiti, may pagdududa ring sumisingit sa isip niya. Bakit kaya ginawa yun? Does it mean something? Or simpleng courtesy lang ba bilang asawa niya ako at ayaw niyang mapahiya? Naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya sa biglang naisip. Ang puso niya ay tila humihiling ng kasiguruhan.
Na sana ang lahat ng ipinakita ni Icarus ngayong gabi ay hindi lamang palabas o obligasyon. Na sana may kaunting katotohanan doon. Nilingon niya ang hagdan kung saan unang umakyat si Icarus. Gusto niyang itanong, diretso, pero alam niyang hindi pa siya handa sa maaaring isagot nito. Kaya sa ngayon, pinili na lamang niyang hawakan ng mahigpit ang paper bag ng chocolates at damhin ng init ang alaala ng gabing iyon. Isang maliit na pag-asa na baka lang unti-unti nang bumubukas ang puso ni Icarus para sa kanya. Mainit ang sikat ng araw ng tanghaling iyon habang kasama ni Rachel ang mga kaibigan niya sa cafeteria. Nakaupo sila sa isang mesa malapit sa bintana. Masayang nagkakwentuhan tungkol sa klase at mga professors nila. Nang biglang may lumapit na lalaki. Matangkad, may maayos na tindig at halatang sanay makakuha ng atensyon. May hawak itong isang pulang bulaklak at walang alinlangan na iniabot iyon kay Rachel. Para sa'yo. Nakangiti nitong sabi. Halos mabitiwan ni Rachel ang hawak niyang tray ng juice. Ha? Para saan naman to? Tumingin ang lalaki ng diretso sa mga mata niya at may kumpiyansa na ngumiti. Because you really caught my attention. You are very beautiful and matagal na ako may pagtingin sa'yo. Para bang biglang tumahimik ang paligid. Napatingin ang mga kaibigan ni Rachel sa isa't isa. Halatang nagugulat din. Hindi agad nakasagot si Rachel. Nanatiling nakatitig lang sa bulaklak na hawak niya. Nang makaalis na ang lalaki, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Rachel, bulong ng isa sa mga kaibigan niya. Ingat ka sa kanya. Ha? Bakit? Tanong niya na gulong-gulo. Nagkatinginan ulit ang mga ito bago nagpatuloy. Kasi, he's known to be a playboy. Ilang girls ang umiyak dahil sa kanya. Ang dami niyang niloloko. At sa pagkakaalam namin, may girlfriend siya ngayon. Mas lalong naguluhan si Rachel. Bakit siya lumalapit sa akin kung may girlfriend siya? Ewan, baka trip lang. Basta please, iwasan mo siya. We're just concerned. Tumango na lang si Rachel kahit hindi mawala sa isip niya ang kakaibang sitwasyon. Hawak-hawak pa rin niya ang bulaklak. Parang ayaw niyang tanggapin pero nahihiya siyang itapon sa harap ng lahat. Baka sabihin pa nila na masyado namang harsh ang ugali niya. Siya na nga itong binibigyan ng bulaklak. Pag-uwian, gaya ng nakagawian, sinundo siya ni Icarus. Paglabas niya yung university gates, nakita niya itong nakatayo malapit sa kotse. Tulad ng dati, malinis ang suot. Malamig ang ekspresyon, pero laging alerto kapag siya ang dumarating. Mag-isa lang siya ngayon dahil ang mga kaibigan niya ay may iba pang lakad at hindi siya sumama kasi alam niyang susunduin siya ng kanyang asawa. Kaya naman hindi na naman nakita ng mga kaibigan niya ang asawa niya. Napangiti si Rachel at kumaway. Ngunit nang mapansin ni Icarus ang hawak niyang bulaklak, bahagyang nagbagong ekspresyon nito kaya naglaho rin ang ngiti ni Rachel at napalitan iyon ng pagtataka. Pag-upo niya sa passenger seat, hindi pa man nakakaandar, napakunot na ang noon ni Icarus. Kanino galing yan? Malamig pero halatang seryoso ang boses nito. Nag-init ang pisngi ni Rachel. Binigay sa akin kanina sa cafeteria. Nang marinig iyon ay mas lalong dumilim ang mukha ni Icarus. Hindi na ito nagsalita. Ngunit ang mahigpit na kapit nito sa manibela ay nagsiwalat ng hindi magandang nararamdaman. Tahimik lang ito habang minamaneho ang sasakyan at ramdam na Rachel ang bigat ng atmosphere sa loob ng kotse. Gusto niyang ipaliwanag na wala siyang ideya na bibigyan siya ng bulaklak at napilitan lang siya na tanggapin iyon kasi nahihiya siyang tumanggi. Pero natatakot siyang baka lalo lang itong mainis. Kaya pinili niyang manahimik muna habang lihim na tumitibok ng mabilis ang puso niya. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang paraan ng pagkakakunot ng noon ni Icarus at ang hindi nito pagtatago ng pagkadismaya ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Parang selos pa yon? Habang nakatingin siya sa bulaklak na nakapatong sa kandungan niya, napangiti siya ng bahagya. Kung totoong selos nga ang nararamdaman ni Icarus, does that mean
kahit papaano, he's starting to care. Hindi napansin ni Rachel na habang nakatingin at ngiti siya sa bulaklak, ay sumulyap din sa kanya si Icarus. At iniisip din ito na masaya siyang nakatanggap ng bulaklak mula sa kung sino man iyon. Naramdaman ni Rachel na simula nang mabigyan siya ng bulaklak ni David, nag-iba ang routine ni Icarus. Hindi ito open na nag-express ng emotions, pero halata sa mga kilos. Araw-araw, mas maaga na itong dumarating sa universidad para sunduin siya. Hindi niya na ito kailangan pang hintayin. Minsan kahit pa hindi tapos ang klase, makikita niya na lang na nasa parking na ang kotse nito. Kapag naglalakad siya palabas ng gate, ramdam niya ang mga mata ni Icarus na nakatutok sa kanya. Parang bantay sarado na tipong walang makakalapit. At sa tuwing pumapasok siya ng sasakyan, automatic itong binubuksan ng pinto para sa kanya. Minsan, aabutin pa ang bag niya. Tipong hindi naman niya ina-expect. Isang hapon habang sumasakay siya ng kotse, napansin niya ulit ang seryosong ekspresyon ni Icarus. "Did you see David today?" Tanong nito bigla nang walang pasakali. Napakurap si Rachel. Hindi niya inaasahan ang tanong na medyo nabigla rin siya kasi alam nito ang pangalan ng lalaki kahit hindi niya naman sinasabi dito. No, I didn't." Tumango lamang si Icarus. Napako ang tingin sa windshield. "Good." Medyo napakunot ang noon ni Rachel. "Bakit mo naman naitanong?" Tahimik lang ito saglit. Pinaharurot ang kotse palabas ng parking lot. Pero habang nasa biyahe, napapansin ni Rachel na parang laging pinipili ni Icarus ang mga daan o oras na tiyak na hindi niya nakikita si David. Kahit break time, parang natsitsyempohan na wala itong kasalubong. At habang tumatagal, hindi niya mapigilan ang curiosity. "Icarus?" Tawag niya na maingat ang tono. "Don't tell me you're doing this on purpose?" Dumungaw lang ito saglit sa kanya, tapos ay muling ibinalik ang tingin sa kalsada. "What do you mean?" Malamig nitong balik tanong. "Don't play dumb," sabi ni Rachel na nakakunot ang noo. "I noticed everything. Tsaka paano mo nalaman ang pangalan niya? Kahit hindi ko naman sinasabi sa'yo." Huminga ng malalim si Icarus, tsaka tumigil sa stoplight. Tsaka lang ito nagsalita. Mababa ang boses. "I just know his name. And yes, I am doing everything on purpose. I don't want you crossing paths with him. Kaya pina-adjust ko ang schedule niya." Nanlaki mga mata ni Rachel. "Wait, paano mo nagagawa yun? Schedule yun, hindi ba?" Bahagyang tumingin si Icarus sa kanya. Malamig pa rin ang ekspresyon pero kakaibang intensity ang mata. "I have connections in your university. I can do whatever I want with schedules." Halos mabitawan ni Rachel ang hawak na bag. "What? Are you serious? You actually changed his schedule?" "Yes." Diretso lang na sagot ni Icarus. "I don't want him near you. End of discussion." Pero bakit?" Hindi niya napigilang itanong. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Tumigil si Icarus saglit. Nagmaneho ulit ng dumilaw ang stoplight. Hindi ito agad sumagot. Pero naramdaman ni Rachel ang tensyon sa katahimikan nito. At bago pa siya makapagtanong ulit, dumungaw ito saglit sa kanya. "Because I don't trust him?" Sabi ni Icarus na bababa at matatagang tono. "And I don't like the way he looks at you." Para bang biglang may sumabog na fireworks sa dibdib ni Rachel. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Kilig, kaba, o halo-halong emosyon. So, he really is being protective? Or is it jealousy? "You did all that just for me?" Mahina niyang tanong. Hindi na sumagot si Icarus. Imbes ay ibinalik nito ang tingin sa kalsada. Mahigpit ang hawak sa manibela. Pero kahit wala itong sagot, sapat na kay Rachel ang kilos na iyon. Dahil sa unang pagkakataon, kitang-kita niya na willing si Icarus na gumawa ng paraan.
kahit gaano ka-extreme, para lang protektahan siya. Naroon sila sa university grounds ang muli na namang lumapit si David kay Rachel. Hindi man niya aminin, ramdam ni Rachel ang kaba tuwing nakikita niya ito. Simula lang noong isang araw na muling nag-curse ang landas nilang dalawa, tila ba naging mas mapangahas at mapilit ang lalaki. Kahit pa iniba na ni i-curse ang schedule nito, talagang sumusubok pa rin ito na lumapit sa kanya. Rachel, tawag nito na nakangiti pero may kung anong kislap sa mga mata. Pwede ba katang ligawan? Maybe we could go out, kahit coffee lang. Napa-address si Rachel at marahang umiling. I'm sorry David, I can't. I'm no longer available. I already have someone special. Bahagyang natigilan si David pero agad din itong umiti para bang hindi ito tinatablan. It's fine, willing naman ako maghintay. Alam ko darating din ang araw na bibigay ka rin. Umigting ang panga ni Rachel, bariin siyang umiling. Hindi David, hindi talaga mangyayari yan so please, respect my decision. I'm not interested. Nagbagong ekspresyon ni David at mula sa formal na ngiti ay naging mapanganib ng tingin nito. Are you rejecting me? Malamig nitong tanong. Bago pa siya makasagot, bigla itong sinunggaban ng pulso niya. Mariin ang pagkakahawak. Napasinghap si Rachel. Agad na tinangkang bawiin ang kamay pero sobrang higpit ni David. David, let me go! Hindi mo ba alam kung gaano karaming babae ang gustong mapansin ko? Madiin itong sabi. Halos maputol ang hininga ni Rachel sa takot. One day, lalapit ka sa akin at ikaw mismo ang magmamakaawa ng atensyon ko. Enough! Biglang sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Rachel na mabilis na lumapit. Sinundan ito ng dalawa pa niyang kaklase. Bitawan mo siya. Rachel is not interested in you, so tigilan mo na siya. Nang makita ni David ang matitinding tingin ng mga kaibigan ni Rachel, unti-unti nitong binitiwan ang pagkakahawak sa pulso nito. Pero bago ito tuluyang lumayo, ibinulong pa nito. You'll regret this. Galit na suminghal ang isa niyang kaibigan. Kung may respeto ka sa sarili mo, tigilan mo na yan, David. Hindi lahat ng babae pwedeng paglaruan. Umismid lang si David, tsaka tuluyang tumalikod. Naiwan si Rachel na nanginginig pa rin ang kamay. Agad siyang inalalayan ng mga kaibigan niya. Rachel, are you okay? Tanong ng isa na puno ng pag-aalala. Tumango siya kahit nanlalambot pa ang tuhod. Yeah, I'm fine. Thank you for stepping in. Hindi mo na dapat kinakausap yun. Isa pang kaibigan na mariing nagsabi. Seryoso Rachel, he's dangerous. Next time huwag ka na mag-isa kapag andyan siya. Ngumiti siya kahit pilit. I'll be careful. Salamat guys. Noong uwian habang naghihintay siya sa labas ng campus, dumating na ang sasakyan ni Icarus. Kagaya ng dati, siya mismo ang nagbukas ng pinto para kay Rachel. Tahimik itong nagmaneho. Pero hindi nakaligtas kay Rachel ang matalim na sulyap nito. You look down, sabi ni Icarus na mababa ang boses. Malamig pero may bahid ng pag-aalala. May nangyari ba? Mabilis na umiwas ang tingin si Rachel. Piniling itago ang lahat. Ayaw niyang malaman ito ang ginawa ni David. Baka lalo lang itong magalit o gumawa ng bagay na ikakakomplika ng lahat. I'm fine, mahinahon niyang sagot. Pagod lang siguro sa klase. Sandaling hindi nagsalita si Icarus. Para bang pinag-aaralan siya. Pero nang makita nito ang hindi na siya nagsasalita pa, ibinalik nito ang tingin sa kalsada at hindi na muling nagtanong pa. Samantala si Icarus ay nasa kanyang opisina sa bahay. Nakaupo sa leather chair. Hawak ang isang basong alak habang kausap ang isang kilalang dean ng universidad sa telepono. Yes, Dean. I appreciate you calling me directly. Malamig pero may halong bigat ang boses nito. I don't tolerate anyone laying a hand on Rachel. May mahinang sagot sa kabilang linya na nagsasabing narinig ng dean mula sa ilang estudyante ang tungkol sa pangyayaring naganap.
kung paanong pinilit ni David si Rachel at kung paano ito halos umiyak sa pagkakabigla. Tumahimik si Icarus sandali, pinipigil ang sarili. Ngunit mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao niya. I want him sanctioned immediately. Academic probation, if possible expulsion, and make sure he doesn't get anywhere near her again. Yes, Mr. Arcadejas. Mabilis na sagot ng Dean. Pagbaba ng tawag, marahang hinilot ni Icarus ang sintido niya. Ang malamig na ekspresyon nito ay unti-unting napalitan ng isang anino ng galit. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Rachel na alam niya na ang lahat. Pero isa lang ang sigurado, hindi niya hahayaang maulit pa iyon. Kinabukasan sinundo niya si Rachel sa universidad. Kagaya ng nakasanayan, binuksan nito ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Tahimik siyang sumakay at ramdam niya agad ang tensyon sa presensya ng asawa. Rachel, mahinang sabi ni Icarus habang nagsisimula ng magmaneho. Why didn't you tell me what happened yesterday? Napapitlag siya at natigilan. What do you mean? Isang mabilis na tingin ang ibinigay nito sa kanya. Malamig ngunit matalim. Don't play dumb with me. I know about David. I know he grabbed you. I know everything. Napatungo naman si Rachel, kinagat ang labi. Ayoko lang na mag-alala ka at saka akala ko kaya ko naman. Bahagyang huminto si Icarus sa gilid ng daan. Ibinaba ang isang kamay mula sa manibela at tumingin ng diretso sa kanya. You don't understand. Madiin itong sabi. If anyone lays a finger on you again, Rachel, they'll regret it. I'll make sure of that. Nabigla si Rachel. Hindi alam kung paanong tatanggapin ang bigat ng sinabi nito. Hindi iyon basta pananakot lamang. Ramdam niya ang tunay na galit at proteksyon sa boses ng kanyang asawa. Tahimik siyang napangiti ng bahagya. Kahit nag-init ang kanyang pisngi, kasi kahit cold si Icarus, kahit hindi nito ipinapakita sa simpleng paraan, ramdam niya na he cares for her deeply, more than he is willing to admit. Mataas ang init ng usapan sa loob ng cafeteria nang biglang marinig ni Rachel ang malakas na boses ng isang babae. Ikaw pala si Rachel, ano? Malamig at mapandibak ang tono ng nobya ni David. Habang nakatayo sa gitna ng pila, nakatingin ng diretso sa kanya. Halos lahat ng estudyante ay napatingin, naghintay ng eksena. Nagkibit balikat si Rachel, pinilit manatiling kalmado. Yes? Why? Lumapit ang babae na nakapamewang. Huwag ka na magpanggap na inosente. Alam ng lahat na nilalandi mo si David, na inaagaw mo ang boyfriend ko. Wala na pang ibang lalaki dyan na ang boyfriend ko pa talaga ang nagustuhan mo. Parang kidlat na kumalat ang bulungan sa paligid. May mga estudyante na nagtitinginan. Ang iba pinipigilan ng tawa. Ang iba naman ay nanlalaki ang mata sa intriga. Hindi totoo yan. Mahina pero matatag na sagot ni Rachel. I never tried to take him from you. He's your boyfriend and I respect that. Pero tumawa ang babae na puno ng pang-uuhyam. Respect daw. Kung talagang may respeto ka, hindi ka tatanggap ng bulaklak mula sa kanya. Hindi ka tatangging lumayo sa kanya. Malandi ka, Rachel. Umaasa ka lang na iiwan niya ako para sa'yo. Ramdam ni Rachel ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya. Parang sinasaksak siya ng bawat bulungan. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Pero alam niya na kahit anong sabihin niya, hindi siya paniniwalaan. That's not true. Nanginginig ang boses niya pero pinilit niyang tumingin diretso sa nobya ni David. I already told him I'm not available. I said no. Hindi ko siya nilalandi. Lies! Sigaw ng babae. Halos mabasag ang eardrums sa mga nasa paligid. Alam ng lahat dito kung kaano kang kagutom sa atensyon ng lalaki. Isa kang ahas. May ilang estudyante na Oh! At ang iba na may nagbulungan na para bang may nanalo sa away. Nahihiya si Rachel.
Ramdam niyang namumula ang kanyang pisngi. Pagkalipas ng ilang segundo, napayuko na lamang siya. Pinipigil ang sariling umiyak. Enough! Biglang sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Rachel. Sabay lapit at pagtayo sa harap niya. You don't get to humiliate her like this. Alam namin hindi siya ganyan. At kung may problema ka, doon ka sa boyfriend mo magalit at hindi sa kanya. Pero hindi pa rin umatras ang nobya ni David. One day, lahat ng tao dito makikita kung anong klaseng babae ka at hindi mo matatakpan yan. Sa opisina naman ni Icarus, kakalabas pa lang ng tawag mula sa isang kliyente nang biglang bumukas ang pinto. Halatang kabado ang sekretary niyang si Caleb. Hawak ang tablet habang mabilis na lumapit. Sir, yung pamangkin niyo po, nagkaroon siya ng problema sa university. May commotion daw sa cafeteria at hindi maganda ang kumakalat na balita. Napatingin si Icarus. Mabilis na tumalim ang kanyang mga mata. Hindi niya na kailangang tanungin para malaman kung anong klaseng kaguluhan iyon. He could already imagine Rachel all alone, surrounded by accusing eyes. At sa tindi ng bigat ng kanyang boses, halos manginig ang hangin sa paligid. She's not my niece, Caleb. She is my wife. Napatigil naman si Caleb. Natulala sa biglang pag-amin ng amo. Mariin din nag-utos si Icarus na ihanda na ang sasakyan. Ilang segundo rin ba ito bago nakasagot? Yes sir, I'll prepare the car right away. Tumayo si Icarus. Mabilis na isinuot ang kanyang coat. Ang malamig niyang aura ay biglang napalitan ng matinding galit at determinasyon. Nasa loob pa rin ang opisina ng Dean si Rachel habang nasa labas naman at nagbubulungan ng mga estudyante. Kahit pinilit niyang ipaliwanag, hindi siya tinigilan ng girlfriend ni David. Stop pretending, Rachel! Sigaw ng babae na nakaturo pa sa kanya. Lahat ng tao rito alam na umaagaw ka ng boyfriend. Ang kapal talaga ng mukha mo. Nanginginig ang mga kamay ni Rachel. Pinipigilan ng sariling umiyak. Hindi ko siya inaagaw. I told David to stop. I said no. Pero bago pa niya matapos, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Icarus. Parang nag-slow motion ang paligid. Ang mga estudyante nagbubulungan ay natigilan. Ang dean mismo ay napatayo. At ang nobya ni David ay napatigil sa galit nang makitang presensya ng lalaki ngayon ay nakatingin ng malamig at matalim sa lahat. What's going on here? Boses ni Icarus na mababa pero mabigat, parang banta. Sir? Agad lumapit ang dean. Nagkaroon lang po ng misunderstanding among students pero hindi na ito pinakinggan ni Icarus. Sa halip, lumapit ito kay Rachel. Ramdam ni Rachel ang bigat ng bawat hakbang nito. Huminto ito sa tabi niya at walang pag-aalinlangan na hinawakan siya sa balikat. Nang makita nito na namumuo ang luha sa kanyang mga mata, nagtagis ang panga nito. No one. Malamig na tinig ni Icarus. Tumingin sa lahat. No one can harm my wife like this. Parang sabay-sabay na napasinghap ang mga tao. Wife? Ang bulungan ni naging sigawan. Ang nobya ni David ay napatikil. Hindi siya makapagsalita. Wife? Yes. Madiin na sagot ni Icarus. She is my wife. And I will not tolerate this kind of humiliation against her. Tumalikod siya sa Dean. Ang mga matay na nilisik. Dean, I expect you to take immediate action. Whoever started this nonsense will face consequences. Kung hindi niyo kayang ayusin ito, I will make sure na personally akong hahawak sa issue. Natulala ang Dean. Mabilis na tumango. Yes sir, I'll handle it at once. Bumaling ulit si Icarus sa girlfriend ni David. Ang malamig niyang tingin ay parang punyal. Kung may problema ka, ilabas mo sa boyfriend mo. Don't you dare drag my wife into your insecurities. Hindi na nakapagsalita ang babae. Halos manlumo ito at yumuko sa harap ng lahat. Hinila ni Icarus si Rachel palapit. Bahagyang itinago sa likod niya.
We're leaving. At sa harap ng lahat ng estudyante, lumabas silang magkasabay. Ang kamay niya, mariin ang kapit sa kamay ni Rachel. Para bang pinapakita sa lahat, she's mine, untouchable. Habang lumalabas sila, patuloy ang bulungan. Ang iba'y nagulat, ang iba'y kinikilig, at ang iba naman ay natulala. Si Rachel naman hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi lang siya pinaglaban ni Icarus. Ipinangalandakan pa nito sa harap ng lahat na asawa niya siya. Gulat na gulat pa rin ang lahat. Ang bulungan ng mga estudyante ay halos bumalot sa buong hallway. Wife? Asawa pala ni Sir Icarus si Rachel? Hindi ko akalaing may asawa na si Icarus. At siya pa pala. Kahit ang mga kaibigan ni Rachel ay hindi makapaniwala. Nakatingin sila sa kanya na para bang first time nila siyang nakilala. Samantala lumapit si David. Halatang nahihiya at tensyonado. Rachel, sabi nito, bahagyang yumako. I'm sorry. Hindi ko intensyon na madamay ka sa gulo. I shouldn't have approached you that way. Forgive me. Bago pa makasagot si Rachel, malamig na sumabad si Icarus. Ang tinig niya mababa ngunit matalim at puno ng babala. Kung guguluhin mo pa ulit ang asawa ko, sa akin ka na mismo mananagot, David. And I promise you, you won't like the outcome. Natigilan si David, halatang kinilabutan at agad na umatras. Sumunod humarap si Icarus sa girlfriend ni David na kanina'y nanlait kay Rachel. You humiliated my wife in public. Consider this your last chance. Isa pa? And I'll personally make sure you regret it. Halos manghina ang babae at tumango na lang na mabilis. Halos maiyak sa takot. Si Rachel sa halip na matuwa ay hinila agad ni Icarus papalayo. Tama na Icarus, let's go. At nang makapasok sila sa sasakyan, sumabog ang tensyon. Tahimik si Rachel habang nagsimulang mag-drive si Icarus. Pero ramdam niya ang bigat ng bawat galaw nito. Mahigpit ang hawak sa manibela. Malamig ang aura. Hindi niya nakinaya ang katahimikan. Icarus, thank you for standing up for me kanina. Hindi agad ito sumagot. Hanggang sa bigla itong bumaling ng tingin sa kanya ng malamig pero matindi. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Bakit pinili mong itago? Napalunok si Rachel. Agad na naghanap ng dahilan. Ayokong dagdagan pang iniisip mo. Busy ka sa trabaho, may mga meeting ka. I didn't want you to worry about me. Tumalim lalo ang mga mata ni Icarus. Halos sumabog ang galit na pinipigil. Worry? Rachel, you are my wife. I will never consider you a burden. I won't let anyone hurt my wife. Ever. Hindi niya napigilan at biglang hinawakan ng kamay ni Rachel. Mahigpit na para bang tinatatakan nito. Simula nung maging akin ka, Rachel, wala akong ibang ginawa kundi protektahan ka. Lahat ng nangahas na lumapit sa'yo, lahat ng gustong ligawan ka, ako mismo gumawa ng paraan para hindi na sila makalapit sa'yo. Nanlaki mga mata ni Rachel. What do you mean? Bagyang lumambot ang tinig ni Icarus, pero nananatiling matindi. Akala mo ba hindi ko alam? I have connections everywhere. I've been watching over you. Even before this happened. Because you are mine. And how do you expect me to calm down after they humiliated you like that? Ilang taon kitang prinotektahan. Tapos gaganunin ka lang nila ngayon na nasa malapit na ako sa'yo? Natigilan si Rachel. Ang puso ay parang sasabog sa kaba at kilig. Hindi niya alam kung matatakot siya o kikiligin sa bawat salitang lumalabas kay Icarus. Dahan-dahan niyang hinugot ang kamay niya pero mas sinigpitan pa ito ni Icarus. Tumingin ito ng diretso sa mga mata niya. Rachel, you are mine. And I don't share what's mine. Kaya tandaan mo to. Habang ako ang asawa mo, walang sino man ang makakaapi o makakaangkin sa'yo. Not now. Not ever. Namulang pisngi ni Rachel.
Halos hindi makapagsalita. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Icarus. Bulong niya na mahina na halos pabulong lang. Pero si Icarus, imbes na kumalma, dahan-dahang inalalayan ang kamay niya papalapit sa dibdib niya. Pinaparamdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso. See this? You have this effect on me, Rachel. Kaya huwag mo na muling itatago sa akin ang mga nangyari sa'yo. Kung may problema ka, ako ang dapat mong unang lapitan. Because protecting you is my job. But more than that, it's my choice. Hindi na nakapagsalita si Rachel. Sa sobrang intensity ng moment, tanging ang namumulang mukha at mabilis na tibok ng puso niya ang naiwan. Simula ng araw na iyon, naging malinaw na kay Rachel. May concern, may feeling si Icarus para sa kanya. Hindi na iyon kathang-isip lamang. Totoo, ramdam niya sa bawat salita, sa bawat aksyon. Si Icarus kasi, hindi ito kagaya ng ibang lalaki na halatang halata agad kung anong mararamdaman. He wasn't the type to wear his heart outside his sleeve. Cold ito sa paningin ng lahat. Pero sa likod nun, may lalim. At ngayon si Rachel mismo ang nakakita noon. Mas fulfilling, mas masarap sa pakiramdam. Kasi after all, hindi pala ito one-sided love. The feeling was mutual. Kung iisipin pa nga niya, baka nga mas naunang nakaramdam si Icarus kesa sa kanya. Dahil sa sinabi nito, na he had been protecting her from very beginning. Wala pa nang sila ay kasal. Nasa mesa sila ng mga kaibigan niya. Abala ang lahat sa pagkain at pagkukwentuhan. Pero mula nang malaman ng buong university na asawa siya ni Icarus Arcadejas, hindi mawala ang curious looks at bulungan tuwing makikita siya. Grabe Rachel, bungad ng isa niyang kaibigan habang nakanganga pa. Hindi pa rin ako makapaniwala. All this time, married ka na pala? At kay Icarus Arcadejas pa? Tumango ang isa pa, halos mapasigaw. Parang pelikula girl, parang imposible. Tapos inilihim mo lang sa amin? As in, wala ka malang pasabi kahit konti? Namulas Rachel, hindi malaman kung matatawa ba o mahihiya. Sorry na, hindi ko rin talaga alam kung paano ko sasabihin noon. At saka napagkasunduan namin ni Icarus na itago muna habang nag-aaral pa ako. Bakit naman? Tanong ng isa na nagtaas kilay pa. Obvious na intrigued. Huminga ng malalim si Rachel. Kasi influential si Icarus. Alam niyo naman yun. Maraming nakakakilala sa kanya. Maraming babaeng humahanga. And he wanted to protect me from unnecessary attention and pressure. Ako rin, gusto ko rin na kahit papaano, normal pa rin yung buhay ko dito sa university. Nagkatinginan ng kanyang mga kaibigan. Halatang gulat pa rin sila. Pero unti-unting napapalitan ng ngiti ang kanilang mga mukha. So, ibig sabihin, all this time, habang nagpapanggap kang may pinsan, asawa mo pala yon? Tukso ng isa, sabay tawa. Napailing si Rachel. Nahihiya pero napapangiti rin. Oo na, sige na, asawa ko pala yun. Satisfied? Super satisfied. Sabay-sabay na sigaw ng mga kaibigan niya at sabay na nagtuksuhan. Grabe ka girl ha, level up ka talaga. Ang asawa mo si Icarus Arcadejas. Ikaw na talaga. Namula na lang lalo si Rachel. Pero sa loob-loob niya, hindi lang iyon tungkol sa pangalan o impluwensya ni Icarus. It was about the man himself. The man who, despite being cold, had been protecting and caring for her silently all this time. At doon mas lalo siyang nagdesisyon. Hindi lang basta gusto niya na mag-work ang marriage nila. She wanted to nurture it. She wanted to love him fully. Pagkatapos ng klase, sabay-sabay na lumabas si Rachel at ang barkada niya mula sa building. Abala sila sa tawanan at kwentuhan nang may humintong mamahaling sasakyan sa tapat mismo ng gate. Uy! Tukso agad ng isang kaibigan. Nakangiti habang palihim na nagtuturo. Don't tell me siya na yan. Nanlaki ang mga mata ni Rachel. Kilala niya ang sasakyan na iyon. Bumilis ang tibok ng puso niya.
Nang bumukas ang pinto at bumaba si Icarus. Kahit simple lang ang suot nito, white polo shirt at slacks, stand out pa rin siya. Tall, composed, at may aura na hindi pwedeng baliwalain. Nagbulungan agad ang mga estudyante sa paligid. Oh my gosh, si Icarus Arcadejas ba yan? Totoo nga pala, asawa niya si Rachel. Grabe ang gwapo. Halos mapatigil ang hininga ng barkada ni Rachel nang diretsong lumapit si Icarus sa kanila. Walang ibang tinitingnan kundi si Rachel. Ready to go? Malamig pero mahinahong tanong na to. Namula agad si Rachel. Wait lang Icarus. Bago pa siya makakilos, inunahan na siya ni Icarus. Kinuha nito ang bag mula sa balikat niya. Parang natural lang. I'll carry this. Nalaki ang mga mata ng kaibigan niya. At hindi pa doon natapos. Nang papunta na sila sa sasakyan, binuksan pa ni Icarus ang pinto para sa kanya. Tumigil si Rachel sa harap ng pinto. Medyo natigilan. Thank you. Bulong niya at nahihiya dahil narinig ng mga kaibigan niya. Bahagyang tumango si Icarus. Tila wala lang. Pero halatang habit na yon sa kanya. Grabe girl. Pabulong na tukso ng isa sa mga kaibigan niya habang nakapamewang. Halos manginig sa kilig. Kung ganyan din ako inaasikaso araw-araw, magpapaasawa na rin ako agad. Napayo ko si Rachel at iniwasan ang tingin ng barkada niya. Tigilan niyo nga ako. Pero hindi pa natapos ang eksena. Bago tuluyang pumasok si Rachel, lumingon si Icarus saglit sa mga kaibigan nito at magalang na nagsabi, "Thank you for keeping her company." Sabay balik ng tingin kay Rachel at isang mahinang, "Seatbelt?" Para bang automatic na pinapaalahanan siya nito na mag-safety, na lalo namang nagpabilis ang tibok ng puso niya. Napatakip ng mukha si Rachel pero hindi maitago ang ngiting unti-unting bumubuo sa labi niya. Kasi sa wakas, hindi lang siyang nakakita ng side ni Icarus. Ngayon, pati ang mga kaibigan niya. Tahimik ang paligid habang nakaupo si Rachel sa mesa. Isang intimate dinner lang ay nihanda ni Icarus. Hindi ingrande. Pero ramdam niya ang effort. Mga kandila, simpleng pagkain na siya mismo ang nag-request at isang bouquet ng pulang rosas na nakalagay sa tabi. Nakatitig lang siya roon. Kinakabahan. Hindi niya alam kung bakit parang mas nangingibabaw ang kaba niya ngayong gabi. Siguro kasi ramdam niyang may kakaiba kay Icarus. Pagbalik nito mula sa kusina, hawak na niya ang bulaklak. Hindi niya ito basta inilalapag lang. Bagkos ay inaabot mismo kay Rachel. "For you?" Mahinang sabi nito, pero halata sa boses ang bahagyang panginginig. Kumunot ang noon ni Rachel. Hindi sanay sa puso niya na makita si Icarus na ganito. Kasi usually, ito yung tipong composed. Laging kontrolado ang emosyon. Pero ngayong gabi, kitang-kita niya sa mga mata nito ang takot. "Bakit parang kinakabahan ka?" Hindi niya naiwasang itanong na mahina ang tono. Sandali namang tumikim si Icarus tsaka tumingin ng diretso sa kanya. "'Cause I'm about to tell you something I should have said a long time ago." Parang tumigil ang oras ng sandaling yon. Hawak-hawak pa rin niya ang bulaklak, pero hindi makagalaw. "Icarus?" Huminga ito ng malalim, tsaka unti-unting nagbaba ng gwardya. "I fell in love with you the moment I saw you in that church. On the day of our wedding." Nanlaki ang mga mata ni Rachel. Hindi niya na-expect na iyon ang maririnig niya ngayong gabi. Bakit? Bakit hindi mo pinakita agad?" May halong kirot at pangihinayang sa tanang niya. Dumapo ang mga mata ni Icarus sa kandilang nagliliwanag sa pagitan nila bago siya muling tumingin kay Rachel. "Because you were very young at ayoko madaliin ka o iparamdam sa'yo na kailangan mong ibalik yung nararamdaman ko. I wanted you to live your life, to enjoy the freedom you deserve. That's why I kept my distance." Napakagatlabi si Rachel. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya. "Pero bakit ka bumalik dito? Sa Pilipinas?" Kumunot ang noon ni Icarus. May bahid ng possessiveness sa boses nito nang sumagot. "Because I heard about all those men trying to get close to you.
wanting to court you. And the thought of losing you, of someone else stealing your attention, it drove me insane. I couldn't let that happen. So I decided to come back, to settle here, with you. Namulang pisngi ni Rachel, ramdam niyang tibok ng puso niya sa bawat salitang naririnig. For the first time, kitang-kita niyang vulnerability ni Icarus. Hindi lang siya matigas na lalaki, may pusong natatakot din. Tahimik siya sandali, bago napangiti ng mahina, kahit nangingilid ang luha. Alam mo ba, Icarus, I was working so hard all this time just to earn your heart. Gusto ko mag-work tong marriage natin, kahit mahirap, kahit parang one-sided. Napalunok si Icarus at dahan-dahang inabot ang kamay niya mula sa mesa. It was never one-sided, Rachel. I've always been yours. Hindi ko lang alam kung paano ko ipapakita. Napatakip ng bibig si Rachel, pigil ang luha. Pero kalaunan, napatawa siya ng mahina. So pareho pala tayong tanga. Pareho pala tayong takot na magpakatotoo. Tumango si Icarus tsaka lumapit ng bahagya. Yes, but not anymore. At doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na may halong tanong, kundi may malinaw na kasiguraduhan. Magkahawak ang kanilang mga kamay at sa wakas sabay nilang naramdaman na hindi na ito isang kasal dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pagmamahalan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sir, yung